Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay si Jose Rizal. Isa siya sa mga kinikilala nating mga bayani. Maitanong ko lang sa inyo, ano ang napupunta sa inyong isipan kapag binabanggit ang pangalan ni Jose Rizal? Bayani po. Mahusay naman ang mulat. Noli me tangere po. Tama ang inyong mga sagot. Hindi siya gumamit ng itak o baril sa pakikipaglaban. Ang ginamit niya ay ang kanyang angking talino at pusong makabayan. Si Jose Rizal ay nagsulat ng 2 nobela. Ito ang Noli me tangere at El Filibusterismo. Ngayong araw ay ang tatalakayin natin ay ang Noli me tangere. Consumatum est! Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't dalawa lang tamang ito. Hindi ako naniniwala, patay ka na! Hindi! Meron pa rin palang kahiyan ang isang tulad mong mujeres libres nangaakit ng kalalakihan para magkasala. Hindi po. Pero mas naaawa ko sa mga mahihinang dalaga na maaaring tumulad sa'yo. Tumulad sa'yo na isang makasalanan. Tumayo ka dyan. Kaya't ikaw ay dapat turuan ng leksyon. Todos ustedes escuchan. Ganyan ang ginagawa sa isang bayarang babae. Kalyate, tumahimik ka. Yan ang ginagawa sa ang babae, parang kalabating mababa ang lipad. Kuhanin niyo siya. Kayo na ang bahala sa kanya. Ako'y may kailangan kong gawin. Naku, ay mabuti ka't maupo na muna kahit magpahinga. Kung may kailangan ka ngayon, huwag kayong mahihiyang magsabi. O siya, kinakailangan ko na lumisan upang sunduin si Maria Clara mula sa Biatelli. Muy bien, Isabela. Oh, huwag nang magkatubili pa. Sunduin na ang kadalagan ni Kapitan Shabo nang makabalik at makaabot sa salo-salo. Si Victorina. Adios. Adios. Adios, Victorina. Hindi ba ninyo batid na mangmang ang mga Indyo? Hindi rin niyo po babatid, Padre, na isang Indyo ang nag-organisa ng pagtipon na ito. No importa, matagal nang batid ni Tiago na siya'y isang Indyo. Padre, marahil ay maaari ng iyong pag-usapan sa susunod na pagkakataon. Baka masaktan ang damdamin ni Kapitan Tiago. Mabuti pa't maupo na muna tayo. Komostas, mga padre? Mabuti naman, Donya. Oh, saan na ba naparoon si Tiago? Wika niya nagluto siya ng tinola. Mi favorito. Marahil ay paparating na, padre. Nako, nakilala niyo na ba ang dayuhang kasama ni Kapitan Tiago? Diyos mio, interesado sa mga lupain ng mga Indio. Aking mapapayo sa kanya, bumalik na lamang. Ang mga Indyo ay mabababa at mangmang. Sayang lamang ang salapi. Padre Damaso, nasa pamamahay pa rin po tayo ni Kapitan Tiago. Pag-usapan na lang natin ang matagal na pagigurang paroko ng Friary ng San Diego. 20 taon, tunay na kahaba. Hindi dapat nakikisaw-saw ang Kapitan General sa pagpaparusa sa mga erehe. Ito lamang. na ho, Padre. Ngunit siya ang pinatawang hari ng Espanya.
Nararapat lamang na malaman niya ang mga ganap sa loob ng simbahan. Pero, ganyan na ba talaga ang mga opisyal sa gobyerno ngayon? Mga bastos! Padre, ikaw muna ay kumalma. Oh, ayan na si Kapitan Tiago. Mga kaibigan, marangal kong pinakikilala ang anak ng namayabang kaibigan, si Juan Crisostomo Ibarra. Buenos noches, mga kaibigan. Sa ating mga kura, ang samatalim na kaibigan ng aking ama na si Padre Damaso. Patawarin niyo ako marahil ako'y nagkakamali. Mabalik ko lamang ko mula sa Europa. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailanman na hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Maligayang pagdating, Juan Crisostomo. Kung ako'y tama, ikaw nga ba ang anak ng namayapang Don Rafael? Si, ako nga ho, Tiniente. Ano ba to? Kiniit ng manok. Manok ba to? O kwek-kwek? Senyor, usap-usapan ng 7 taong paninilbihan mo sa ibang bansa. Anong pinakamahalagang bagay na natutunan mo? Sa aking paninirahan sa Europa ay aking natuklasan na ang kalayaan o pagkaalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasagaan sa paghihikaos nito. Iyon lamang? Nagawa mong gastusin ang yaman ng iyong pamilya para lamang dyan? Bulan! Kahit sino alam yan! Huwag na ho kayo magtaka kung bakit ganyan ako tratuhin ng ating ginagalang na si Padre Damaso. Bata pa lamang ako ay ganyan na siya maglambing. Naaalala ko pa ay malimit na bumibisita ang padre sa amin. Siya, mauna na po akong bumalik. Marami pa akong kailangan sa kasuhin. Iyo, nakuha akong mali. Malapit na si Maria Clara, batid ko'y papunta na siya. Bukas na lamang ko, Tiyo. Bibisita ko ako. Kaya't dapat ay ipagbawal ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa upang pag-aralin. Nagiging mayabang. Santiago, isang primero, mauna na rin Juan. Sige ko, maraming salamat po ito pagdala ko niya po niya. Senyor, sandali lamang, senyor. Buenas noches, Teniente. Inutusan ka ba ng praile para ako'y hulihin? Hindi, Ginoo. Narito ako para bigyan ka ng payo. Mag-ingat ka kay Padre Damaso. Dahil ang nangyari sa iyong ama ay hindi na dapat maulit pa. May nalalaman ka tungkol sa nangyari sa aking ama? Ano ang iyong ibig sabihin, Teniente? Iho, ang iyong ama ay namatay na sa bilangguan. Gaya ng lahat, akala ko iyon nalaman na. Nabilanggo? Ang aking ama? Parang imposible naman yan, Teniente. Marangal ang aking ama. Labis na ginagalang. Wala akong makitang dahilan kung bakit siya mapupunta sa bilangguan. Ang iyong ama ay isang mabait na kaibigan. At labis ko naaasahan. Ngunit siya ay nambunggo na hindi niya kayang kalabanin, si Padre Damaso. Paumanhin, Teniente. Ngunit si Padre Damaso, Tama ang iyong narinig, Iho. dahil kinaaway ng aking ama si Padre Damaso, ay siyang pinatapon na sa bilangguan. Iho, makinig ka. Kukwento ko ang mga pangyayari na nagdulot ng pagkabilanggo ng iyong ama. May isang artilyero na natanggal sa pagkasundalo at ginawang tagasingil ng buwis ng sasakyan. At may mga batang umaapi sa kanya. At ito ay hinabol niya. Nang nahuli na niya ang mga ito, ay pinukol niya gamit ng kanyang baston. Pasaway ninyo! Golpea la fuerte. Sí, como esto. Mga Indio! Arenalo! Ano ang iyong ginagawa? Di man dapat sinasaktan ng mga batang walang kalaban-laban. At kayo? Tila kayo nanonood lamang habang inaapi ang mga batang walang kamuwang-wang. Dino? Gumising ka! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Ayúdenme, por favor! Tulong! Tulong! Bakit walang kumikilos sa inyo? Dali na! Kunin nyo na siya! Dino, por favor! Di ako tatakas o tatakbo. Kaya wag na. Kulong niyo siya sa bilangguan. Tignan natin kung ikay hindi mabubulok sa loob. Bakit, Padre?
wala akong sala sapagkat aking pinagtanggol lang ang aking sarili. Kaibigan, kilala mo naman ako. Wala akong kaibigan na katulad mo, Ginoo. Ano na? Kailangan ko ba bang ulitin ang aking sarili para sa inyong mga bingi? Kunin nyo na siya! Ora mismo! Todos ustedes, lahat ng hindi kumikilala at gumagalang sa akin, tsak na parurusahan ng Diyos! Gaya na nga ng ginawa kay Don Rafael na isang erehe at kilibustero. Kailanman ay wag na wag nyo itong kalilimutan upang hindi kayo magaya sa tiwalag na Don Rafael. Dahil sa paninirang ginawa ng praile, ang iyong ama ay iniwan ng lahat ng kanyang kaibigan. Ngunit ikaw, Tiniente, di ba ikay isang kaibigan ng aking ama? Bakit wala ka man lang ginawa upang maipagtanggol man lang ang aking ama? Sinubukan ko ang lahat, Ibarra. Pumunta ako sa Kapitan General, hindi siya sumagot. At sinubukan kong kumuha ng magaling na abogado, ngunit di din ako tinanggap. Pasensya na, Ibarra. Tiniente, yung naibahagi na kung bakit nabilang ko ang aking ama, ngunit hindi mo pa nasasabi kung bakit siya namatay. Iyong ama ay makakalaya na dapat sapagkat napatunayan na ang kanyang pagka-inosente. Senyor! Senyor, gumising ka! Kaya aking din na magandang balita. Senyor? Senyor? Saan? Saan nakalibing ang aking ama? Kunin mo ang ibang detalye pa kay Kapitan Tiago. Ako'y kailangan ng lumisan. Paalam, Ibarra. Pasensya na. Nako, grabe naman po pala yung sinabi ni Don Rafael. Eh kung sa tutusin, wala lang po siyang ginawang kasalanan. Oo anak, kasi noon, kahit ikaw ang mayaman, hindi pa rin ikaw ang pinakamakapangyarihan. Sapagkat ang batas noon ay nasa kamay pa rin ng mga kura. Tsaka nga po pala, Ginang, hindi po ba nabanggit ninyo na hindi na inabutan ni Maria Clara si Ibarra sa pag-ipon? Hindi na po ba sila muling magkikita bago pupunta si Ibarra sa San Diego? Ay, eto na nga. Handa na ba kayong kiligin? Kung handa na kayo, ay tuloy na natin ang kwento. Buenos dias, Ivo. Buenos dias, Don Tiago. Tia Isabel. Buenos dias, Iho. Si Maria Clara ba? Kayo siya nakita? Naroon siya sa Asutaya. Yeah. Oh, Crisostomo. Hindi mo ba ako nalilimutan? O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo na. Ngunit, kailangan ko na umalis patungo sa San Diego. Ibisita pa ako sa puso ng aking papa. Pagkat bukas ay araw na ng mga patay. Ngunit, Crisostomo. Mga ako, mabalik ako at magsasama tayo ngayon. Bale, nagkita pa rin po pala si Ibarra sa Maria Clara, no? Yung bago pumunta si Ibarra sa San Diego. Oo anak, balak pa nga ni Maria Clara na sinasabi sa Clara sa napagplanuhan nilang bakasyonan sa San Diego. Ngunit sa pag-uwi ni Ibarra, sa maraming revelasyon ang sumanggi sa kanya. Bini, ano naman pa mga revelasyon na inyong tinututo? Kung iyong gustong malaman, ating balikan ang nasimula ang kwento. Ano dito mga dong? Dito namin inilibing ang bangkay ng ama ninyo. Meron pa nga iyong isang malaking krus eh. Kung gano'n ay nasaan na? Pasensya na po, senyor, ngunit hindi ko na po alam. Ayun po si Sepulturero. Umanhin, Ginoo. Ngunit alam mo ba kung nasaan ang libingan ng aking ama? Ang aking ama na nagngangalang Don Rafael?
Meron yun isang malaking krus sa puntod. Malaking krus? Ah, yung malaking krus. Nasunog na po eh. Wala na rin po dyan ang bangkay ng iyong ama. Ngunit bakit wala na? Sino ang nag-utos sa inyo na ilipat ang libingan ng aking ama? Sumagot ka, Ginoo! Sino ang nag-utos sa inyo? Si Padre Damaso ba? Hindi po. Yung bagong kura po ng San Diego. Yung kurang mahilig daw pong manakit. Pura na mahilig manakit. Si Padre Salvi ho, senyor! Padre Salvi? Ngunit bakit? Bakit niya ipinalipat ang libingan ng aking ama? Anong pagkapuot ang nagtulak sa kanya upang alisan ng dignidad ang aking ama? Saan niyo dinala ang bangkay niya? Sumagot ka, Ginoo! Saan niyo dinala ang ama ko? Senyor, Inutusan po ako ng kura na hukay ang bangkay ng iyong ama at ilibing ito sa libingan ng mga itik. inilipat mo ng libingan si Don Rafael? Sa libingan ng Di Binyagan? Malaking insulto sa kanya iyon! Kung ganon, saan siya ilibing? Umuulan ho noon. Naisip kong mas mabuti na lamang na itapon sa ilog ang bangkay ng iyong ama kaysa ilibing ito sa libingan ng mga itik. Ganda umaga ho, Pad. Anong biro ito ng tadhana at tayo pa ang pinagtagpo, Padre? Ako ba ang kinakausap mo? Ginoo? Sino pa po ba, Padre? Ikaw lang naman ang nasa harapan ko. Meron ho sana akong itatanong sa inyo. Bueno, di pa nga pala ako nagpapakilala sa iyo, Padre. Ako nga pala si Crisostomo Ibarra, anak ng erehe at filibustero na Don Rafael. Mawalang galang na ho, Padre. Ngunit hindi ho masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang kasinungalingan ang mga kasalanang ginawa niya? Sinasabi mo bang sinungaling ang mga tao nakakita ng pagpatay niya sa artilyero? Wala ako rito nung mangyari ang mga akusasyon na iyan. Kaya hindi ko batid na masasabi kung inosente ba talaga ang aking ama. Ngunit aking ama ay may karapatan na magkaroon ng disenteng libingan. Kaya itatanong ko sa iyo ito, Padre. Anong ginawa mo sa aking ama? Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong alam sa sinasab... Huwag mo akong inuuto, Padre! Anong ginawa mo sa aking ama? Tanggalin mo ang iyong kamay. Hindi ko na mapapaikot ang aking ulo, Padre! Ano ang ginawa mo sa kanya? Wala akong kinalaman sa iyo. Wala akong alam at tinitiyak ko yan sa iyo. Wala. Paano wala? Samantalang sinasabi na ipinalibing daw ang aking ama kasama ng mga idsik at pinaanod ang kanyang bangkay sa ilog! Nagkakamali ka, Ibarra. Baka ang tinutukoy mo ay si Padre Damaso. Piloso Potasio, mukha yatang may hinihintay ka. Oo, Kapitan. Ang experience at lalo't na't may darating na sigwada. Siguada, anong ibig mo sabihin? Ang mabuting inaasam ko, mga kidlat na hinihintay ko na papatay upang mawaksi ang kasamaan. Gobernador General, matagal ko nang sinasabi na magpagawa kayo ng poste para sa kidlat. Hahaha, poste, mukha yatang tinamaan ka na ng kidlat, Piloso Potasio. Upang proteksyonan ang bahay, nagpagawa ka pa ng kuliling sa Santa Barbara. Hindi pa't mapanganib at mapatunog ang kampana, lalo't na't masama pa ang panahon. Ay, Diyos mio, anong nangyayari? Ngayon naman ay may bagong tauhan sa ating kwento. Si Sisa at ang kanyang mga anak na si Crispin at Basilio. Sino naman po ang tatay nila, Binibini? Ang tatay nila ay si Pedro. Pero isa siyang pangyayari rito na pinagluto ni Sisa ang mga anak niya ng masasarap na pagkain. Ngunit inubos lamang ito ng lasinggero at sugarol na si Pedro.
Dami pagkain ah. Bakit na nagugutom pa naman ako? Sabi na nga pa, manang ako eh. Pedro, magtira ka naman ng kahit na konti para ka ng Crispin at Basilio. Tiyak ko, pagod na ba ngayon pagkagaling niya sa simbahan? Ano? Kanino? Bakit? Sino ba nauna? Sisa, pinagbabawalan ba ako kumain ha? Nakainom ako pero buo pa rin isip ko. Baka nakakalimutan mo kung paano ako magalit. Ipagpatuloy mo na kayo pagkain. Oo yan eh. Kung ganyan ka pa lang yung lahat yung problema. Hindi mo pa nakuha ng sorry ng baboy. Niniganigan na yung stash. Ah! Si Tasyong Baliw. Grabe man po si Pedro, di man lang nagtira para sa mga anak niya. Binibini, nasaan na po ba kasi sila Crispin at Basilio? Sila Crispin at Basilio ay kasalukuyang nasa simbahan. Sila ay nagsisilbi doon upang makalikom ng pera para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Nagtrabaho po sila? Oo, tama ka dyan, anak. Nagtatrabaho sila upang makalikom ng pera sa kampanaryo ng simbahan. Kaka, sige na. Pakinggan mo na kasi ako. Huwag na makulit, Crispin. Kahit akong gusto man, ay hindi talaga maaari. Kaka, maawa ka naman. Bayaran mo na sinasabi na hinakaw ko. Hindi nga sapat ang pera na mayroon ako ngayon. Sa buwan na ito, 2 piso lamang ang sahod ko. Makasuna akong minutahan. Kaka, hindi naman talaga ako nagnakaw noon. Crispin, ang sabi nga sa Kristal Mayor, ang 2 onsang ninakaw mo ay nagkahalagang 32 piso. Kapag iyon ay aking binayaran, wala nang makakaisinan. Mabuti na nga sana kung ninakaw ko na lang iyon. Papatayin ako sa palo ng kura kung hindi ko inilabas ang ginto na ninakaw ko raw. Baka ayoko mangyari yon. Kung nasa akin talaga ang ginto ay inilabas ko na sana. Mga sinungaling sila, Kaka. Mga sinungaling. Tumingin at tumutang. Ganito na lang. Mauguna ka na umuwi kay ina. Ikaw na bahala magpaliwanag kay ina niya. Nang sa Kristal Mayor ay nagsisimulan. Mga sinungaling sila, Kaka. Sinungaling sila. Sapagkat na manunugan ng ating amay, ginawa tayo magnanakaw. Nasaan ang hustisya doon, Kaka? Nasaan? Tumahan ka na. Basilio! Mali! 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 Di tama ang pagtugtog mo sa kampana. At sa kanya lang yan, ay mumultahan kita ng kalahati. Pasensya na po. Ikaw naman, Crispin. Ikaw ay may iwan hanggat di mo nilalabas ang iyong ninakaw. Kaka! Crispin! Kaka! Crispin! Kaka! Pakakawain na po! Papatayin ako, Papa! Pakakawain na po! Bitawan na! Papatayin ako ng palo, Kaka! Tulong! Kaka! Tulong, Kaka! Papatayin ako, Kaka! Tulong, Kaka! Tulong! Kaka! Crispin! 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 Nasaan ka? Crispin! 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 Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! 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 Ano? Basilio! Basilio, anak! Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo, anak? Ano nangyari sa'yo? Si Crispin! Ano nangyari kay Crispin? Crispin naman kaming nagnakaw. Hindi naman totoo. Asa si Crispin? Asa si Crispin, anak? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka duguan? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka duguan? Oh, yung ulo. Ano nangyari sa'yo, anak? Tumakas ako.
Nakita ko ng gwardiya si Bill. Kaya ako mamipas ako ng takbo. Inang, pinaputokan ako ng baril. Pinaputokan nila ang baril. Pinaputokan ng baril. Umata ang tulad ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Hindi mo kasalanan. Pinapasensya na lang. Diyos ko! Ang mga anak ko! Nabalitaan mo ba ang nangyari sa dalawang magnanakaw? Alin? Ang dalawang sakristan ba? Iyon nga. Nako! Balitang-balita na sa buong bayan na magnanakaw daw ang mga iyon. Hindi yan totoo. Yan ay parataw lamang ng pranis sa mga anak ko. Mahirap man kami, ngunit hindi magagawa magnakaw ng mga anak ko. Huwag ka na magpaliwanag. Tiyak naman na may pinagmanahan ang mga magnanakaw mong anak. Hindi ba, amiga? Ano? Maawa na ho kayo! Hindi magnanakaw ang aking mga anak! Ikaw ba ang nanay ng mga batang magnanakaw? Kahit kailan ay hindi naging magnanakaw ang aking mga anak. Mahirap man kami, ngunit kaya naming magtiis! Ang dami pang sinasabi. Labas mo na lang yung mga anak mong magnanakaw, mga mangmang. Matagal ko na pong hindi nakikita si Crispin. Maawa na ho kayo! Maawa na ho kayo! Maawa na ho kayo! Matagal ko nang hindi nakikita si Crispin! Maawa na ho kayo! Kung gayon pala, bayaran mo ang utang ng iyong mga anak. Bayaran mo ang halaga ng ginto na dinampot ng mga magnanakaw na yon. Kahit kailanman, ang aking mga anak ay walang mga ninanakaw! Ang mga anak ko ay mabuting tao! Mahirapan kami, ngunit kaya naming magtiis! Bastos ka ha! Sumama ka sa amin, kundi kakalat ka rin ka namin mula dito hanggang sa kwartel. Bilis! Hindi lahat ng nahihirapan ay kumakapit sa patalim! Sobra-sobra naman na po yata yung mga opisyales. Gusto lang naman niya po makita yung mga anak niya. Para po sa paghanap ng anak niya, pinarusahan na po nila si Sisa. Oo, anak. Ganun talaga nung mga panahon na iyon ay sadyang mapanakit ang mga tao. O siya, ngayon naman ay pakinggan nyo ang mga susunod na mangyayari. Siguradong mapapalitan ng kilig ang pangangamba ninyo. Oh, ano ka pa rito ka? Ang mabalitaan ko, pumunta kayo rito sa San Diego. Agad-agad ako nagtungo rito para kay aming nakita. Kumusta ang iyong biyahe? Mabuti naman. Dapat lang na pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat siya ang gumabay sa pagpunta namin dito. Maria. Lano ka na ba sa kapatid na bisna ng si George? Nais ko sanang hanapin ito sa tabi. Gandang idea. Kilala akong banghero. Mabuti tinabi na. Sabihan na lang natin ang ating mga amigo at amiga. Aaring ba? Kaya na lamang natin yung tamang tayo. Bakit naman? Nakasanayin na natin yung sila at bago ang iyong list. Kanina lamang ay ilisip pa ko siya sa hindi. Ngunit, hindi ko nagustuhan ang kanyang mga naging sa akin. Kung ganon, huwag na natin imbitahin. Sino ang hindi nyo imbitahin? Father, Venicius. Yes, grabe. Pero ano ba kayo plan? Paano talaga na-understand? Meron ako. Ngunit, Ngayon, ano? Saan ko kami na? Nais nyo siya na namin ganapin mo sa tagintin. Kasama niya sa aming mga kaibigan. kahit po sana namin pinagdating sa isasal. Gracias. Su invitasyon. Ay, anong oras sa kami na base? Tiraan mo natin kumalis na maaga. Baka hindi tayo. Mabuti ng silang araw. Si. Hindi lang pagbibigay ng respeto, itatanggapin ko ang iyong invitasyon. Ngunit,
Ako ay susunod na lamang. Kapagkat kung responsibilidad pa ako, kailangan ko na ng vaccine. Salamat, pa. Don Ibarra, ang bangkay pinapasukan ng tubig. Ano? Bakit? Ano ang nangyari? May butas po ang ating bangka. Kung ganoon ay baka lumubog ang bangkang ito. Kailangan natin lumikas. Lumipat muna tayo sa bangka ng mga kababaihan. Yun na nga, sapagkat wala naman na tayong ibang magagawa pa. Amiga, tignan mo iyong bangkero. Hi, que hombre tan hermoso. Siyang tunay, Sinang. Hi, siya na ata ang bubuo sa aking puso. Tila parang si Maria Clara at ang kanyang Don Crisostomo Ibarra. Parang mahirap yan, Sinang. Kung si Don Ibarra ay hindi nalimot si Maria Clara sa loob ng 7 taon na sila'y magkahiwalay, paano pa ikaw na hindi pa naman kilala? Eddie, magpapakilala ako bilang kanyang misis. Buhaya! May buhaya! Umatras kayo! Umatras kayo! Pronto! Pronto! Por Diyos ko, Santo! Bakit kayo naglalaro ng Rueda de la Fortuna? Isang makasalanang laro! Ganun ba kababaw ang pananampalataya niyo sa Diyos? Hindi naman po sa... Makasalanan! Isang kapalastanganan! Tama na, Padre! Di ba higit na makasalanan ang iyong ginawa? Hindi lang yung gulong ng kapalaran ang sinira mo, kundi na rin ang araw namin! Umalis ka na, Padre. Narito kami upang hulihin si Elias, ang iyong piloto kanina, sapagkat nagbuhat siya ng kamay sa isang pari, si Padre Damaso. Aming piloto? Oo, siya nga, Ginoong Ibarra. Kay galing mo naman, ikay nakikisaya sa isang masamang tao at kriminal na katulad niya. Wala kayong karapatan questionin kung sino ang gusto kong imbitahin sa selebrasyon na to. Nasaan po ang inyong piloto kanina, Ginoong Ibarra? Hindi na pa siya umalis. Halika na, hanapin natin ang piloto kapag gubata at kahit gaano katagal pa tayo, abutin dito. Ginang, paano na po yan? Mahanap mo po kayo na si Elias? Hinahanap nila ngayon si Elias sa buong gubat. Ngunit hindi nila makita si Elias. Ginang, may nabasa po ako na parang magpapatayo daw po ng bahay ng paaralan si Elias. Totoo po ba yun? Oo, totoo yun. Kaya kayo ay humanda na at ulit natin pakinggan ang pagtaplanuhan ni Ibarra sa kanyang papagawang paaralan. Ginong Ibarra, ano't tatlapad ba kayo rito? Naging sanggunian kayo ng aking ama, kaya't balak ko siya gayahin. Ano ho ang inyong maipapayo sa aking pinapatayo na paaralan? Ang pangarap mo ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw. Kaya kung ako sa iyo, huwag mo ang tatanungin. Ang dapat ninyong gawin ay humingi ng payo sa kura, sa kapitan ng bayan at sa mga mamamayan. Sundin niyo kung wari ang mga kanilang payo. Na magyuko ako ng ulo sa mga hura? Bakit naman? Iyong pagtitiis ay magbubunga rin ng tagumpay. Kaya't ipagpatuloy mo ang iyong adhikain na makakatulong sa ating mga mamamayan. Sana namang misa ng fraile ang aking dadaluhan. Sila hindi kanyang pahabain na naman at para bang sa tingin ko'y makikita ay sinasadya. Maligayang pista sa inyong lahat. Maligayang pista, Senyor. Tahimik mo na kayo lahat at nagpinagpresensyahan ng ating Panginoon. Gloria in excelsis. Sa babay mas pagkaraniwang sa ng kwento, kasansya na ho, ang magbabuan na. Ila rin na nadyahan na, okay? Mga walang galak! Sino nagsabi sa inyo na mahal kayo mag-usap habang nagbibis sa harap? Pero nabanting niyo sa akin, pagkit bago ako at bata pa lang ang nakura. Silensyo! Ganoon ay maupo ka dyan at makinig ka sa aking bisa. Itong umat, Buenos Dias at Miguel sa Buenos Dias, Kuya Andres. Kagaya ng Ustana in Mosage. Salamat sa akin itong batiin dahil nabalitaan ko nung magpapadayo ka rin ng paaralan sa ating bayan.
Si senyor. Tama ang iyong nabalita. Ang kamali na naman natin magpapakilala ng Si senyor. Tama ang iyong nabalitaan. Magpapatayo ako ng paaralan upang matulungan ang mga bata dito sa ating bayan. So, patuloy ko lang ngayong pag-uwihan. Pag-uwihan niya Kung matagdagan ang kaalaman ng bayan natin sa buhay. Okay sa'yo talaga mag-pista rito sa San Diego. Siyang tunay, amiga. Makita mo ang mapaligid. Tila, bawat sulok ay may palabas na nagaganap. Iyon nga. Ngunit alam mo ba? Bali-balita ang hindi pagdalo ni Don Crisostomo Ibarra sa anumang mga palabas na ito. Talaga ba? Naku, paano na ang dalagang Maria Clara? Kaya nga eh. Ang dami nagsisimba ngayon, hindi ba? Fiesta kasi ngayon, kaya marami ang nais magsimba. Ngunit sa magdami ng mga nakikinig, ay patuloy na magtaas ng presyo. Tila ba mas mahal pa sa komedya? Oo nga. Maganda na ang mga to, pilot. Kalangitan o impyerno. Ang mga nakikinig sa misa na ito ang siyang pupunta sa kalangitan. Ngunit, ang mga sa komedya ang punta ay impyerno ang patutunguhan. Silensyo! Tayo na mga kapatid. Ipinagkaloob mo sa kanila ang iyong mabuting kalooban upang kanilang maituro at sa kanilang mga bibig ay hindi mo ipagkait ang iyong mahalagang biyaya. At dinulutan mo sila ng tubig upang mapairam ang kanilang pagkauhaw. David, Ronald, at mga gwardiya sibil, mga mayayabong na lupa, sila ang iyong dapat initingala para sa kanilang pananampalataya. Hindi ang mga anak ng mga ere at filibustero. Ang mga mayayabang na estudyanteng marunong lamang mag-Espanyol o Latin ng kautusan ay nakikipagkamay na lamang sa mga pari. Es el Dios quien debe ser alabado. El diluvio está cerca, según los santos. Ano ba yan? Hindi bastos! Aba, ito ba ang bunga ng aking mga sermon? Sa loob pa talaga kayo nagmurahan. Ginoo, bukas, sa mismong araw ng paghuhugas ng unang bato para sa paaralan, ay huwag na huwag kang lalayo sa kura. Lalo't huwag na huwag kang lalapit sa hukay, sapagkat nanganganib ang iyong buhay. Asan na yun? Sino? Magandang umaga. Magandang umaga po. Hindi kakaiba ang makinarya ang gamit ko na yan. Opo, napapatinig po nito baka makukuha sa mga bato. Sa katotohanan nga, ako yung lolo ko sa akin yung pala. Doon sa Panginoon. Ay, ganun ba? Opo, Ginoo. Madami naman na yung matulog, mag-isip, mag-amato. Nais ko man matagalin ng ating usapan tungkol sa makinarya. Ngunit kailangan ko na umalis. Paalam. Buenos dias, mga Ginoo at Binibini. Tayo ay narito ngayon upang isagawa ang paghugos para sa paaralan. Para sa paaralan. Tayo ay tinatayo ang paaralan. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng lipunan. Magpasalamat kayo sa Espanya. Mabuhay ang hari! Mabuhay ang Espanya! Mabuhay ang relihiyong Katoliko! Buhay! Buhay! Ngayon na hindi nagtagumpay ang pagbagsak ng bato kay Ginoong Crisostomo. Paniguradong may susunod pang babala na nag-aabang sa kanya. Kailangan ko siyang bigyan ng babala tungkol dito. Senyor, Ginoo, salamat sa iyong babala.
Iligtas mo ang aking buhay. Walang anuman, senyor. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Ngunit paano mo nalaman na ang buhay ko ay nasa kapahamakan? Marami kang kaaway, senyor. Hindi sila titigil hanggat di ka nila napapasta. Kaaway? At siya naman ang mga ito. Naniniwala akong may hinala ka na akong sunod. Sa ngayon, masisiguro mo na nasa akin ang iyong katapatan. Mga kaibigan, mabuting balita. Darating ang Kapitan General at ako ang mamamahala sa kanyang pagdating. Isang karangalan yan, Santiago. Mga binibini at Ginoo, aalis muna ako at sapagkat ako ang mamumuna sa kanyang pagdating. Talagang napakaswerte ni Kapitan Tiago. Ginoong Ibarra, sigurado akong magagalak ang Kapitan General kapag nalaman niya ang pinapatayo mong paaralan. Marahil ay bisitahin ka niya sa inyong tahanan. Buenas tardes a todos, lo siento, Diego. Buenos tardes, Padre. Ano na nga ba ang inyong pinag-uusapan? Mukhang nakagambala ako sa inyo. Binabati ko lamang sa Ginoong Ibarra tungkol sa pinapatayo ng paaralan. Ang nakuha niyang arkitekto ay San Perito. Mamang lamang ang nangangailangan ng perito, habang may mga Indyong nangangailangan ng arkitekto upang magpagawa ng paaralan na 4 lamang ang dingding? Alam mo, Alcalde, matutulang ng konti ang mga Indyo. Kala mo kung sino. Ngunit, Padre, si Don Crisostomo Ibarra ay hinanga ng mga opisyales sa pagiging filantropo. Ganun ba? Makakarating ba sa langit ang mga taong nagbabanal-banalan? Sigurado ako, nasa ilalim na ng lupa at abot ang impyerno. Lumayo kayo kung ayaw nyo madamay pa! Estas loko! Alam kong may minamahal rin kayong mga ama. Kaya, alam nyo kung ano ang aking nararamdaman. LC! Ngayon nyo ako subukan, Padre. Hindi ba't bukas lagi ang aming tahanan para sa inyo? Tama na! LC! Utang na loob! Tama na! Crisostomo, isa kang baliw! Nalululit ko! Isipin mo ang mga pangarap at ang kinabukasan natin ni Sosomo. Kaya por favor, tama na. Hijo del Diablo! Dual! Sadyang hindi na po pala napigilan ni Ibarra ang kanyang sarili at pinatuloy na rin si Padre Damaso. Totoo. Siguro ay napuno na rin si Ibarra, kaya na nagawa iyon. Grabe naman po kasi siya makapagsalita. O siya, maitanong ko nga sa inyo, gusto ninyo ba marinig ang tinig na nag-iisang Maria Clara? Opo! Kung gayon, ay magtungo na tayo sa susunod na kabanata. Vamos a cantar ikaw. Bueno, bilang esta mujer si canta Tagalog, él no me entiende. No hace falta ser español. Ano ba? Tingin na! Huwag ka kumanta! Huwag ka kumanta! Nakakapagis sa akin ng kanta yan! O, tingnan mo! Iyakin mo! Ano ba? Iyakin mo ako! Maganda ka ng bahay! Bahay na! Bahay! Bahay! Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Bakit hindi mo man dumating ang magandang hapon? Dahil mo ang baliw na ito. Sabihin mo kay Marta na bigyan niya ng ibang barang nagkamag-ipon. Pakayin siya na nagiging hindi rin mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag siyang tapastangan. Bukas ay dadalhin siya sa bayan ng mga barang. Ako si Doña Victorina de Espadaña, ang pinakamagandang babae sa buong Maynila. Kilala rin ako bilang asawa ni Don Tiburcio de Espadaña.
Ako si Don Tiburcio, isang Espanyol, at nagkukunwaring isang doktor upang makuha ang kamay ni Doña Victorina, isang babaeng masyadong mayabang upang makasal sa isang lalaking mas mababa ang estado. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong wala na akong iba kundi isang tukhang doktor. At si Doña Victorina ay wala nang iba kundi isang dating katulong na ipinakasal sa dayuhan para lamang sa kayamanan at estado. At gayon paman, hindi namin tinigil ang aming panluloko. Dahil lang bumalik sa karalitaan, ay hindi namin matatanggap. Pagkatapos ng lahat, ano ba ang kaunting pagpapanggap kumpara sa kayamanan at kapangyarihan na dinadalan nito? Kilala ko si Don Alfonso Liñares de Espadanya, ang pamangkin na kamag-anak ni Padre Damaso. Saan ko kaya matatagpuan si Padre Damaso? Siya sana'y sasadyain ko dahil sa pagkakataon nito ako'y napakito. Ito nga pala ang ibig na ang aking ibig. Audio preview. Noong Liñares, narito si Padre Damaso. Ikaw ang inaanak ni Carlicos. May hiyang sa aking inibot ukol sa iyo. Ngunit, hindi kita nakilala. Sapagkat nang ikaw ay ipanganak, ako'y nakalis na sa Espanya. Sinabi rin pala sa akin na hanapan kita ng mapapasukan at mapapangasawa. Sa mapapasukan ay madali lamang. Marunong ka bang magsulat at magbasa? Nag-aaral po ako ng Tagalog sa Universidad ng Central. Just kidding! Hindi ko akalain na ikaw ay mahinihing na babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Paluin mo nga yan ng sombrero. Walang galang. Dapat dyan tinuturuan ng leksyon. Ano kung ganyan ako? Naiingit ka siya? Oo, naiingit nga ako. Ako lang mo. Kaya ano na yan? Hindi na tayo. Hayaan magturuan ko ng leksyon ng babaeng yan. Hindi nga nakakapasok ang asawa niyang Alperes sa bahay natin. Dahil hanggang pintuan lamang sila. Kaya ba ang nakakapasok lamang sa iyong bahay ay isang pilantod? Ikaw nga isang labandere. Kaso naman sa'yo, asawa mo'y pilay at nagpapanggap pa na doktor. Napakalaking kahihiyan ng skandalong ito! Huwag ninyo kaming pakialaman! Mabuti pa, iuwi mo na ang iyong asawa, Don Tiburcio. Bukas ay luluwas tayo ng Maynila upang kausapin ang Kapitan General. Nakasalawal ka pa man din, pero ang asal mo'y parang hindi lalaki. Asal naman sila'y ako. Hamunin mo ng duelo ang Alperes Books na bukas din Liñares. Pero bakit? Kung hindi, ibubulalat ko kung sino ka, Liñares. Nina, nasaan po si Ibarra? May mas importante pa po ba siyang inaasikaso kaysa manatili kasama si Maria Clara? Siya ay pumunta sa kanyang pinapagawang paaralan at nandun niya nakita si Elias. Napag-isipan nilang mamangka at sa ganon napag-usapan na rin. Hamunin ng Alperes? Ngunit papaano? Sino ang papayag maging padrino ko? Ang Cora? Si Kapitan Tiago? Sino ang nagutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Ano kaya ang magiging palagay sa akin, Maria Clara? Buenos dias, Donaldo. Ganito mo si Kapitan Tiago? Buenos dias ko, pare. Hindi ko po makita. Ako ko'y nakatanggap ng liham na sa Maynila. Si Ibarra'y pinatawag ka. Buenos dias, Kapitan Tiago.
Don Alfonso, huwag kang magulat, Ginoo. Yun lamang ay binabati ko kayo. Crisostomo, nasan ka na ba? Ria. Pwede ko na ikakasal ka na sa ikang ginoo. Kung ikaw pa rin ang iibigin ko hanggang sa huli. Alam mo na ikaw lamang din ang aking iniibig. Nakapakda ang aking pagpapakasal kay Linyares. Hindi dahil mahal ka siya, kung hindi dahil ako'y pinilit lamang. Ano yung ibig sabihin? Ang inakala kong ama, sa buong buhay ko ay hindi ko pala tunay na ama. Ang aking tunay na ama ay ang aking tinuturing na ninong, si Padre Damaso. Kaya ba't, Kaya't ayaw hinilang na tayo magsama. Ria, sa isang malinis si Daniel. Nais ko lamang na iyong malaman na ikaw lamang ang aking iibigin habang buhay. Ria, siya lamang akong taka. Di magtatagal ay matulukot sa nila ako. Alam ko yun, Crisostomo. Paalam, Ria. Mula dito ay masisilayan mo na ang bayan ng mga Eswita. Naaalala ko tuloy ang mga dating masayang araw ng aking buhay. May pangarap, punong-puno ng pag-asa. Bakit? Ngayon ba hindi na? Sa mga pangyayaring aking nasaksiyan, Mayroon pa, Elias. Lumalaban ka pa rin hanggang ngayon. Elias, wala tayong dala ni isang armas. alam ko, Ginoo. Ako na ho ang bahala. Mauna ka na. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena, sa libingan ng iyong ninuno. Mamamatay ako. Hindi na silayan ang banag ng Pilipinas. Sa mga nakakita nito ay inyo itong pangalagaan at huwag na huwag nyo nang papakawalan ng kalayaan. Paalam, mahal kong Pilipinas. Balita! Kapitan Siago, Binibining Maria Clara. Diyos mio, ano ba kay aga-agay kay ingay? Padre, pasensya na ngunit may mahalagang balita po ako tungkol kay Don Crisostomo Ibarra. No importa! Layas! Crisostomo? Saka po, Binibining. Ginoo, maaari po bang makita iyan? Hindi maaari. Iya, Hindi maaari. ano ba ang problema? Ang aking sinta. Si Crisostomo. Wika'y napatay ng mga Guardia Civil. Anak, alam mo naman nasasaktan din ng iyong ninong kapag ika'y nakikita kong lumuluha. Sabihin mo lamang ang iyong gusto at ako nang bahala. Kung gayon, ipatigil niyo ang pagpapakasal ko kay Linyares. Maria Clara, alam mo namang ang pagpapakasal sa binata ang makakabuti sa iyo. Hindi! Walang saysay! Walang saysay kung ang aking iniibig ay wala na dito! Hindi! Hindi! No pwede, Maria Clara! Tanging si Crisostomo lang ang aking iniibig! Hindi! Di maaari! Maria Clara, humanap ka ng ibang mapapaibig mo! Utara! Gusto na ba rin ka? Hindi kita pinalaki na ganyan! Pagpapati yan! Huwag mo akong patahimikan! Huwag niya akong patahimikan! Diha! Buong buhay ko! Wala na kayong ginawa! Kung hindi ang pigilan ako! Hindi! Hindi ako babayag! Lagi niyo lang ang binubusalan! Halos magpipi na ako! Amang maawain! Kayo na po ang bahalang magparusa sa nakaparatang sa akin. Mga anak ko! Basilio! Basilio! Ang damit ni Basilio! May dugo! May dugo ang damit ni Basilio!
Damit ni Basilio may dugo! Basilio? Damit ni Basilio may dugo! Crispin! Basilio! Narito na ang nanay! Crispin! Basilio! Narito na ang nanay! Kakapin niyo na ang inay! Crispin! Basilio! Crispin? Basilio? Mga anak ko! Crispin? Basilio? Lapit na sa nanay! Crispin? Basilio? Kayo! Kayo! Anong tawag niyo sa akin, Baliw? Baliw? Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Kapag ang isang tao daw ay namatayan ng asawa, ang tawag doon ay beauty. Ang anak, kapag nawala ng magulang, ang tawag doon ulila. Ngunit ang isang ina, kapag nawala ng anak, anong tawag doon? Anong tawag doon? Ha? Wala. Kasi hindi maipapaliwanag ng mga salita ang mararamdaman ng isang ina kapag siya'y nawala ng mga anak. Crispin! Basilio! Hinihintay na kayo ng nanay! Crispin! Basilio! Sinong dakila? Sino ang tunay na baliw? Sinong mapalad? Sino matawag na bag? Kayo! Kayo lahat! Wala kayong karapat tawagin ako baliw! Crispin? Basilio, anak ko. Lapit na sa nanay. Crispin! Basilio! Tulungan niyo ang nanay! Crispin! Basilio! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ang nanay! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Ah! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Inang! Nandito na ako, Inang! Tulungan niyo! Nandito na lang po si Basilio! Inang! 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 Gumising ka! Inang! Gumising ka, Inang! Andito na ako! Inang! Gumising ka! Inang! Bayan kong Pilipinas, lupain ang gintot, bulaklak, pag-ibig, nasa kanyang palad. Nag-alay ng ganda at tilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina! Dayuhan ay nahalina! Mga Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. Balik ka na, tuklasin ang mundo puno ng isip hangin. Balik ka na, tuklasin ang mundo puno ng Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Balik ka na, tuklasin